Eto na nga yung kaganapan bago kami pumunta ng Vietnam. Hinatid na nga kami ng mga anak kong OA. Eto na isa, iyak ng iyak. Akala mo naman talaga mag-a-abroad ang magulang niya. Eto nga pala guys, yung anak naming si Kalili. Siya ang panganay, siya ang pinaka-OA. At syempre, hinatid din ako ng aking ninong Sunny sa airport at partida, VIP treatment pa dahil may nag-a-assist talaga sa amin na kumpare niya. Thank you nga pala dun sa kumpare ng ninong Sunny ko. Hindi talaga siya pumayag na hindi kami mahatid hanggang doon sa may boarding gate. Thank you so much po. God bless. Guys, ang ninong Sunny ko, siya na ang tumatay yung tatay namin dahil parehas kami na ni Alex na wala na kaming both tatay. Kaya andyan ang ninong Sunny ko palagi, nakasuporta para sa amin. Kung saan man kami magpunta, talagang sinasamahan niya kami. Thank you, ninong Sunny. Love you. Inaya ko nga muna si Alex na mag-TikTok dito sa gilid kasi masyado siyang kinakabahan sa immigration. Baka raw hindi siya makapasa. Hindi ko nga pinapahalata kay Alex na kinakabahan din ako dahil itong tao na to sa akin lang din humuhugot ng lakas ng loob. Paano na pagparehas na kami kinakabahan? Baka pumalpak kami sa immigration. Ang ending nga mga mare, ay ako pa nga ang nagka-problema dahil nagtanong ang immigration kung bakit magkaiba kami ng apelido. Partida, 3 beses pa raw kaming kinasal pero hindi raw kami magkaparehas ng apelido. Ang sabi ko naman po ay tinatamad lang ako magpapalit ng apelido. Tinatanong din pala guys sa immigration kung bakit daw kami magta-travel. At syempre, ang sagot ko naman, wala na kaming pagdala ng pera. Charis! Hindi nga kami pinagtabi sa eroplano guys dahil nakita nung nagbabantay na medyo nagtatalo na kami ni Alex. Baka doon pa raw kami magbugbugan. Charis lang. Syempre nag-usap kami ni Alex na hindi muna kami mag-aaway dahil gumastos naman kami para sa travel na ito. Ay enjoy naman namin, di ba? Iwanan muna namin yung mga pride namin sa Pilipinas. Eto nga taga-almusal na kami guys dahil malapit na kami lumapag. Eto ang almusal namin ngayon guys. Buti na lang may beef dito sa Philippine Airlines. Grabe, ang sarap ng sinaserve nila na food. 9/10 para sa akin. Nagluluto kasi ako guys. So mapili ako sa pagkain. Mabusisi, dapat masarap. Syempre, pag nagluluto ka, alam mo dapat kung ano yung masarap sa hindi. Ayun, yun lang. Eto na nga't nagde-demo na dito sa eroplano. May naalala na naman nga ako guys dahil dapat ito talaga ang trabaho ko. Kaso taon-taon naman ako binibigyan ng anak ng aking mister. So ayun na, hindi ko na natuloy ang aking pangarap. Pero guys, ito dapat ang trabaho ko kung hindi ako naging negosyante. Pero syempre, para sa akin, mas mahal ko pa rin ang business ko dahil dito ko binubuhay ang aking mga anak at dito ko nakakasama. Instead na kapag ako ay cabin crew o flight stewardess na dapat ay trabaho ko ngayon, mapapalayo ako sa kanila at sa pamilya ko. Syempre, mas priority ko sila lalo ng aking husband na siya mismo yung ayaw magpaalis sa akin. Kaya hindi ko na ituloy ang aking pangarap. Pero okay lang dahil meron naman akong kids at meron naman akong buong pamilya. So happy family kami at sama-sama kaming yayaman. Ito na nga't lumapag na kami dito sa Vietnam Airlines. Napakaganda dito guys. Kinukuha ko ng aking maleta para kami makapunta na sa aming hotel. At nang dumating na nga kami sa aming hotel ay talagang namangha ako sa ganda ng kanilang swimming pool area guys. At sobrang talagang napakaganda ng pinaglagyan sa amin ni Kuya Dar. Thanks Kuya Dar! Sobrang blessed dahil meron talaga kaming Kuya Dar na nag-assist sa amin dito sa Vietnam at tumulong at sumuporta. Grabe, the best solid. Thanks Kuya Dar! At syempre bago ang lahat, kakain muna tayo. Hindi pwedeng hindi tayo kakain dahil nahihilo na ako. Ito nga pala guys ang ating first meal dito sa Vietnam with Kuya Dar and Ate Weng. Thank you sa masarap na lunch. Guys, dumating nga pala kami dito sa Vietnam around 10 AM. Hindi ko nga alam kung ano tong kinakain namin pero talagang nagugutom na ako at talagang masarap naman siya. Pagkatapos nga namin kumain ay dumaretso na kami sa salon para magpaganda ako kasi nakita ni Kuya Dar na mukha na daw akong harag. Ayan, hindi. Siguro para mag-alis-alis din ng mga malas. Ganito ang kanilang pamahiin sa pagtanggap ng kanilang mga bisita. Kailangan magpapaganda ka muna at kailangan magtatanggal ka ng malas. So, ayan, ginupitan nila ako. Sa pilitan nila akong ginupitan. Char, hindi. Kagustuhan ko yan. At ayan, nagpa-block pa nga ako ng hair dahil nga natutuwa ako. Ang mga stylist nila dito ay mga lalaki. Hindi kagaya dito sa atin sa Pinas ng mga bakla. Dito talaga, lalaki matipuno, malaki ang katawan. Ayan, pinagtulungan nila akong dalawa. Kinulayan nila ang aking hair. Pero ang sabi ko ay black hair lang ako ever since. Talagang never ako nagpapakulay guys ng buhok ko. Talagang black kung black lang. Kaya sabi ni Kuya Dar, ba't ka pa magpapakulay? Black lang naman pala yan. Ano ba yan? So sorry Kuya Dar dahil di talaga ako nagpapakulay ng other colors. So ito na nga ang una kong kaganapan dito sa Vietnam. Talaga nagpasalon lang ako sa aking first day at natulog. Siyempre kumain, natulog. Kaya pinagpahinga muna kami dahil marami pa kaming iikutan ni Kuya Dar para sa aming mga kanegosyohan. Di ba nakakatuwa naman talaga? Dalawa pa talaga silang gumagawa sa akin. Sobrang special ko, char. Eto na nga si Alex, sobrang sama ng loob dahil ginagawa siyang K-pop. Wala siyang magagawa dahil nahihiya kami kay Kuya Dar, kundi kailangan niya magpagupit. Alam niyo ba guys, si Alex, meron niyang barbero dito sa Pinas na ever since yun talaga ang naggugupit sa kanya. Hindi talaga yan nagpapagupit ng buhok guys. Siguro kung meron 15 years na siya nagpapagupit doon dahil doon talaga siya hiyang. Shout out nga pala sa kanyang barbero, si Kuya Barbero, Ngok. Yan, Ngok Ngok Barbershop, si Consi Nelson, ayan. Dahil nga kasabay namin si Kuya Darwin ngayon, so wala siya magagawa kundi mapagupit. Dahil guys, ang galing naman talaga mag-style ng nagugupit kay Alex. Grabe, gumwapo talaga si Alex ng 10%. Nagpalinis na nga rin ako ng kuko dahil nadala ko pa yung mga lupain ko sa Pinas dito sa Vietnam. Pero guys, nahihiya ako sa tagalinis dito guys. Mas makinis pa siya sa akin.
Nagpa-puts pa na nga rin ako guys dahil mukhang hindi ko na nararamdaman yung paa ko. Sobrang kapal na ng kalyo ko. Guys, pansinin nyo tong nagpo-puts pa sa akin. Talaga napakagandang bata, napakakinis. Ang puti, di kagaya sa akin, sakong lang ang maputi. So puputulin ko na nga. Ito ang aking kaganapan sa unang araw ko sa Vietnam. Bye!